Mga katambay, mga kababayan, kamusta po lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayan mga kababayan. Kamusta po lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin, komentuhan po natin itong nakaraang araw po. Talagang putok na po ito sa mainstream media, social media. Lalong-lalo na po si Mr. Contempt. Kilala naman po natin si Mr. Contempt. At ito po ay talagang ngayon na lang po natin makikita ito. Dahil ang mga Pilipino po ay sinusuka na po ito, di umano. Si Mr. Contempt. Ito po ay may party list po ito mga kabayan. Si Congressman Paduano mga tambay. Ito po. Talagang pinag-iinitan po ang sinasabi pong mga DDS vlogger. At talagang gusto pong gipitin at ngayon po ikukontempt po at talaga ididitine o ikukulong po sa kamera ang mga vlogger sa pangunguna po ni Sasot Rogandos at syempre po si Ka Eric at syempre po si Doktora Badoy at marami pang ibang mga tambay. Ibang klase itong congressman ito. Pero wala pong nakikitang fake news, lalong-lalo po sa pinalalabas po ng gobyerno na napakarami pong fake news di umano, lalong-lalo po ang issue po ng First Lady ay sinasabi po ng ating mga kababayan na puro daw po upload at nire-upload lang po lumang mga video, lumang mga litrato, pero hindi po ito fake news sa mga congressman. Unbelievable. Pakinggan po natin ang tinaguriang Mr. Contempt ng 19 Congress, mga tambay. Ang sabi po di umano ng ating mga kababayan na si Mr. Contempt di umano ng 19 Congress. And with that, Mr. Chairman, since for invitation, and that includes a subpoena ad testificandum for Ms. Sasot, may I respectfully move, Mr. Chairman, that we cite in contempt Ms. Sasot in violation of Section 11, Paragraph A of our internal rules, refusal to answer summons without legal excuse. So move, Mr. Chairman. Is there any objection? Is there any second? Second. Is there any objection? There being none, motion is carried. Mr. Chairman, may I respectfully move that in violation of Section 11, Paragraph A, refusal to answer summons without legal excuse, I move that we cite in contempt Mr. Chairman, may I respectfully move that we cite in contempt Ms. Badoy Partosa in violation of Section 11, Paragraph A of our internal rules for refusal to answer summons without legal excuse. So move, Mr. Chairman. Any objection? There being none, motion is carried. Now, Mr. Chairman, I'd just like to inform this committee that we have received a copy reply to our invitation for Mr. Mark Anthony Lopez. He was present at the hearing, and he refused to be present today for reason that he has already explained and discussed to us his participation as a blogger. But nonetheless, Mr. Chairman, for me, supposedly, he has all the time in today's hearing to explain why he should not be cited in contempt, because during the last hearing, Mr. Chairman, I already warned all those resource persons that be cautious not to issue statements maligning, attacking the ongoing investigation, Mr. Chairman. And I have a copy of the blog after the hearing, no? While I personally talked to him and warned him about a possible violation, no, for discussing, maligning and attacking this committee hearing. And I'd just like to read in toto, Mr. Chairman, the content of his blog. Point to ponder, and quote, "It was bluntly obvious that there was a concerted effort to humiliate us and bring us down on our knees, and when it was deemed a success yesterday, the enchimadas, Talianistas, Dilawans, Peking Pula, and even mainstream media are gleefully celebrating and pouncing on our forced breakdown and takedown in TRICOM hearing. Imagine all that effort, hype, and hysteria dedicated to a puny bunch of bloggers.
Ewan ko ha, pero pwede naman kami ignore, di ba? Pwede naman kami baliwalain. After all, if we indeed are fake news purveyors. Ayan po mga tambay. Galit na galit po sa fake news mga tambay. Yung sinasabi nga ni Kamanong, napakalaking fake news po ang pinalalabas daw po di umano ng PTP4. Lalong-lalo po sa First Lady, mga di umano, na wala daw po talaga ang First Lady sa Pilipinas. Bakit kaya hindi imbestigahan ng TRICOM ang First Lady at ipatawag sa Kongreso kung talagang ang First Lady ay talagang nasa Pilipinas? Di ba? Dahil yan po ay yan po ay pinakakalat po yan, lalong-lalo ng mga vlogger nating mga kababayan sa Amerika. Napakarami po nating mga vlogger na nasa Amerika na talagang sinasabi po ang First Lady ay nasa Amerika pa. At ang sinasabi po ng ating mga kababayan sa Amerika ay nahandun din daw po at kaya daw pinapunta. Ayon po sa kanila, di umano, na pati po ang DOJ Secretary po na si Crispin Remulla daw po ay pumunta rin daw po sa Amerika. Ayon po yan sa mga usapin po at kumakalat po sa social media, mga kababayan. Dahil daw po wala pa sa Pilipinas di umano ang First Lady, mga kababayan. Ayan po, pinatawan na po na contempt ng si Mr. Contempt Boy ng 19 Congress na sikat po pagdating po sa contempt, mga katambay, si Paduano, mga katambay. At ito daw po si Paduano, di umano, ay ang history daw po nito at background. Pag binackground check mo raw po itong si Paduano, ayon po sa ating mga kababayan, ay isa raw po itong dating rebelde, di umano. Dati raw po itong NPA at dati rin daw po ito, di umano, na grupo ng isang mga grupo na kumikitil daw po na tsumutsugi ang grupo daw po ng Alex Bungkayaw Brigades noong mga panahon po na kalakasan po ng grupo ng CPP, NPA-NDF, mga tambay. Sa bagay ngayon, malakas na naman po dahil sinasabi nga po di umano na magkakaalyado po at talagang sila po yata di umano ay magkakasama na lahat, mga kababayan. Kaya ito po, pinatawan na po ng contempt. Ito po si Sasot Rogando, si Sas. At siyempre po si Ka Eric, si Jeffrey Celis, at si Doktora Lorraine Badoy. At meron pa po na kasama po sila dyan, mga kababayan. Grabe po, no? Talagang gigil na gigil po sila sa mga Duterte o sinasabing DDS vlogger, mga tambay. Ang tanong naman po natin, mali po ba, lalo-lalo na yung sinasabi ni Sas? Maling-mali po ba yon? Inimbestigahan po ba yon? Yung sinasabi ni Sas na mga direct to the point, ang korupsyon na nangyayari po sa institusyon nila. Si Sas pa lang yan, ha? Ano po ang pinasasabog ni Sas at ng mga nakuhang mga ebidensya ni Sas? Dahil si Miss Sas ay talagang puro dokumento po na nanggaling po mismo sa kanila. Nakuha po ni Sas yan dahil sa kanila po nga inilalabas sa kanilang mga website, mga documents, galing po sa Senado at galing po sa Kamara ang mga dokumento na naka-upload po yan mismo sa kanila mga opisina o sa website ng Senado at website ng House of Representatives. Ano po ba yung sinasabi ni Sas? Na talagang nalaman ng buong mundo, nalaman ng buong Pilipino na ang pinaggagawa nitong mga congressman daw, lalong-lalo po sa pangunguna ng kanilang speaker na tinatawag ng Vice President na tambaluslos. Ano po? Fake news po ba ang sinabi ni Sas, mga kababayan, na ang ginagawa po sa pera natin sa napakatagal na panahon ay ano po, ang ginagawa po, yung kanila daw pong MOE at extraordinary expenses ay liquidation by certification lamang, mga kababayan. Mali po ba yun yung sinabi ni Sas? At mali rin po ba ang sinasabi ni Sas na yung pondo, yung budget ng Senado at Kongreso, mga kababayan, ay walang mga public hearing? At pag nag-propose na po sila ng budget, mga kababayan, pagdating daw po sa bicameral committee conference report, ay lumolobo na raw po ang kanilang budget at lumalaki ng napakalaki raw po na idinadagdag sa kanilang mga budget sa bicameral. Fake news po ba si Sas?
Fake news po ba si Sas sa mga sinasabi niya? Sa napakatagal na panahon na ginagawa raw pong gatasan ang taong bayan ng institusyon ng Senado at Kamara, lalong-lalo raw po sa pagbabudget ng kontrolado raw po ayon mismo sa Vice President. Vice President na nagsabi, kontrolado ng iilang tao ang pera ng Pilipino. Fake news po ba yan, Mr. Paduano? Fake news po ba lahat? Lahat ng mga sinasabi ni Sas, ni Mr. ni Ka Eric, ni Celis, at ni Doktora Badoy, fake news po ba yon? Na ang makakaliwang grupo ay lumalakas na naman at napapabayaan na naman at nakapasok na naman kung saan-saan yata na ahensya ng gobyerno. Fake news po ba ang mga sinasabi nila Ka Eric, nila Doktora Badoy, at lalo-lalo na ni Sas at nila Attorney Trixie Cruz Angeles? Fake news po ba ang mga pinagsasabi nila? Meron po bang mga investigasyon para po masabi natin fake news, Mr. Paduano, Congressman? Paano po masasabing fake news? Mismong dating Pangulong Duterte at Vice President ay ang nagsasabi na mismo na laganap ang korupsyon sa ating bansa. Mismo, ano po ang sinasabi ng Vice President? Papunta na nga raw po sa basurahan ang ating bansa dahil sa korupsyon. Papunta na sa basurahan dahil sa pinaggagawa po ng 3 taon, lalong-lalo na sa pera na nanggagaling po at binabudget po at nangunguna na mag-budgeting ay ang kontrolado raw po dyan sa institusyon nyo ayon sa Vice President. At ano po ang fake news na itinatanong po, lalong-lalo po ni Sas? Ano po ang nangyari sa ginto na reserve? Iyon po ba'y fake news? Hindi po ba nagbenta ng ginto ang pamahalaan? Ano po ang nangyari sa pera ng PhilHealth? Fake news din po ba na nakapaglipat na po tayo ng pera sa PhilHealth? Papunta po sa pamahalaan? Kinuha sa PhilHealth? Fake news po ba yon? Na nailipat na po at pinababalik na po yata ngayon ng Supreme Court yung pera po na 89.9 billion at nai-withdraw na po yata ng pamahalaan ang hindi bababa sa 60 billion. Fake news po ba yan? Fake news, kailangan po ba silang i-contempt at ikulong dahil nagpapakalat ng fake news? Pero usapin na po siya sa Korte Suprema. Fake news. At fake news din po ba na yung 62.5 billion na GSIS, SSS 62.5 billion, PDIC 117 billion? Fake news po ba yan? At kinu-question nyo po ang confidential fund ng Vice President na 125 million. Pero fake news din po ba na napakalaki naman ng hinahawakan ng confidential intel fund ng Pangulo na hindi po bababa sa 4.5 billion isang taon? Fake news po ba yan? At fake news din po ba na tanungin ng Pilipino dahil taxpayer na wala kayong ginagawang investigasyon sa napakaraming flood control na ipinagawa ng administrasyon ng binagoong ang Pilipinas na hindi bababa sa 5,500 na natapos na at wala pong nakita ang mga Pilipino na ganun po na flood control. Bagkus ang nakita ng Pilipino ay nagkamatay po ang mga Pilipino nung nilubog po ang Bicol. Napakarami po dahil sa flood control yata. Fake news po ba yon? Fake news? Di po ba? At yung mga unprogram na nailalagay po ang pera na Juan de la Cruz sa mga unprogram. At fake news din po ba na yung 2025 national budget ay mapakaraming blanco at nalagyan yung mga blanco nung pirmahan na ng Pangulo na naging yung GAA na naging gago. 241 billion po. Ayon po kay Sas ang nailagay po dyan. Fake news po ba yan? At yan po'y usapin pa sa Korte Suprema. Fake news. Di po ba? At napakarami po na issue. At fake news din po ba na ang Pangulong Marcos ay may usapin din pong issue na gumagamit ng pulburon? Fake news po ba yan? Masasabi lang po natin fake news yan.
pagka pina-drug test nyo po ng hair follicle drug test sa buhok, sa hair follicle drug test, ang Pangulo. Diyan pa lang po lalabas ang fake news. Kailangan mapatunayan muna na hindi siya gumagamit ng pulburon. Drug test. Di po ba? Ang mga Pilipino po ay nagpapadrug test. Di po ba? Allowed po ang mga Pilipino lalo pag magtatrabaho. Allowed magpa-drug test. Kailangan kuhanan ng drug test pag magtatrabaho ka. Di po ba? Kailangan pumunta, mag-apply ka sa NBI. Kailangan pagka nagpuproseso ka na ng papel, mag-apply ka ng lisensya, security, at kung ano-ano pang trabaho. At kung lalo-lalo kung mag-abroad tayo, kailangan natin i-drug test. At lalo-lalo na kung papasok tayo kay Congressman Paduano na tayo maging driver niya, kailangan ipapadrug test tayo niyan ni Congressman Paduano. Lalo-lalo na pagka pumasok tayong security. Tayo ang magbabantay kay Congressman Paduano, papadrug test tayo niyan. Di po ba? Di po ba yun ang tamang proseso? Pero, fake news. Puro fake news kayo. Fake news. Pero ang tanong natin, mga kabayan, bakit wala yatang fake news naman? Ang kumakalat naman po na mga sinasabi daw po ng USEC, ng PCO, napakarami daw po ng fake news. Ayon po yan, kumakalat po di umano yan. At lalo-lalo po ang PTV4 na naglalabas po ng sinasabi ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga kababayan natin sa Amerika, sa United States, sa California, sa Los Angeles, California, sa Beverly Hills, sa Long Beach, na talagang nahandun pa ang First Lady, pero ang ating istasyon, ang PTV4 ay panay ang palabas na nasa Pilipinas naman ang First Lady. Hindi nyo po ba iimbestigahan yan? Wala pa bang iimbestigahan dyan? Wala po bang iimbestigahan dyan? Congressman Paduano, hindi nyo po ba iimbestigahan dyan? Dahil kumakalat na po at kalat na po sa social media at pinag-uusapan na po ang First Lady. Mukha yatang hindi kayo nakatutok dyan. Wala po bang fake news dyan? Hindi po ba kayo galit? Hindi po ba kayo galit sa mga vlogger na nagpapakalat po na ang First Lady po ay na-detain sa Amerika? Wala po ba kayong concern diyan? You know? At wala kayong concern sa mga sinasabi niyo galit kayo sa fake news? Hindi po ba fake news 'yan? Ayon po yan sa mga kababayan natin sa Amerika na ang First Lady ay naka-detain doon. Hindi pa nakakauwi hanggang ngayon. Fake news po 'yan. Hindi niyo po ba ipatatawag man lang? Di mo ba? Ay, bihira. Paano nyo saka isa pa mga bayan, paano nila padadaluhin si Miss Sasa Sotrogandos? Kung wala naman sa Pilipinas, iko-contempt mo yung tao, wala naman sa Pilipinas. Pwede naman po umatin yan by Zoom. Bakit hindi nyo po kumbidahin by Zoom? Dahil meron din po kayong ginawa dyan. Di ba? Nung panahon po na iniimbestigahan nyo kuno, yung war on drugs ng dating Pangulong Duterte, di po ba merong mga pulis po dyan na naka-Zoom? Ini-interview nyo, Zoom. Bakit hindi nyo po papasukin by Zoom? Katulad po ni Maharlika, bakit hindi nyo po kumbidahin dyan by Zoom? Pwede naman. Yung mga senador, mga congressman, nagsusumpo yan, Zoom meeting. Bakit po hindi nyo po kumbidahin si SAS? Bakit nyo iko-contempt? Pwede naman po mag-Zoom lalo kung nasa ibang bansa. Dahil si SAS at si Maharlika ay nasa ibang bansa. At ganun din po si Ka Eric. Si Ka Eric po yata ay nasa ibang bansa na rin. Kumbidahin nyo po sila by Zoom. At nang marinig ng taong bayan ang kanila pong statement. Di po ba? At napaaganda po na marinig po ng buong Pilipino at buong sambayan ng Pilipinas at mga OFW ang ipapahayag din po ni Miss Sasa Sotrogandos yung sinasabi nyo na nagpapakalat ng fake news si SAS. Di po ba? By Zoom. Hindi po kailangan na pumunta pa dyan sa Kongreso. May technology na po ang ating bansa. Technology na po ang buong mundo. May internet na po. Pwede na po mag-Zoom. Marami na pong platform na pwedeng gamitin ngayon. Di ba? Hindi lang po Zoom.
Di po ba? Kaya po dito po mga kababayan, yung sinasabi nilang fake news, malabo po sa sabaw ng pusit yan. Kasi nakikita po ng taong bayan. Yung fake news po na sinasabi nila, sa mga Duterte. Puro doon ka lang tumututok sa mga Duterte. Samantalang nagkalat ang fake news na ginagawang paninira sa mga Duterte, lalong-lalo sa Vice President, na sinasabi pa ng ibang vlogger na merong mga kesyo tumakas na, tapos kesyo ang dating Pangulong Duterte kumukuha ng asylum sa China. Fake news. Fake news ang sabi ng China. Pero walang concern ang mga congressman dyan. Walang concern si Paduano dyan. Pagka ang ginagawa ng fake news ay mga Duterte. Ang Vice President, pinakakalat nila, may lalaki, may kabit. Di po ba? May basketballista, kung ano-ano. Tapos meron pang mga vlogger niya, pinakakalat na tumakas na raw ang Vice President. Magtatago na raw kasi uhulihin na raw ng ICC. Pero yung mga fake news. At ang pinakamalaki pa, bakit hindi nyo imbestigahan yung ginawa pong kidnapping sa Vice President, sa dating Pangulong Duterte? Hindi nyo po ba iimbestigahan yan? Di ba? At hindi nyo ba iimbestigahan ang mga sangkot sa mga naghudas, sa mga nagtrador sa ating soberenya, naghudas sa ating judicial? Wala po ba? At hindi nyo ba iimbestigahan kung nasunod ang proseso ng batas? Lalong-lalo na ang karapatan ng isang dating Pangulong Duterte na nabigyan po ba siya ng due process ng ating hukuman, ng ating bansa, ng ating judicial? Wala po ba investigasyon? Kasi bakit? Parte po ba kayo ng demolition job? Parte po ba kayo ng pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC? Nagtatanong lang po si Kamanong. Pagka po ang issue at ang pinag-uusapan po ay administrasyon, lalong-lalo na po ang natuklasan po na anomalya sa inyong institusyon, ay puro fake news po ang sinasabi nyo. Bakit hindi nyo muna patunayan? Ilabas nyo po ang inyong mga resibo. Ilabas nyo po sa tao. Ilabas nyo po ang inyong libro para po hindi masabing fake news ang sinasabi nyong fake news. Patunayan nyo muna, ilabas nyo ang inyong mga libro. Katulad mo, Congressman Paduano. Ilabas mo ang libro mo. Ilang taong ka naging congressman? Pwede ba namin makita bilang kami nagpapasweldo sa'yo? Kami nagbibigay ng kakainin mo. Ibibihis mo. Galing sa taong bayan lahat yan eh. Pati panggasolina mo. Sasakyan mo. Saan ba galing lahat yan? Hindi ba namin karapatan magtanong? Saan mo naman dinala ang pera namin? Saan mo dinala ang pera ng Pilipino? Hindi ba pwedeng buksan mo ang libro mo at pakita mo sa taong bayan? Ilang taong ka naging congressman? Ilang taong ka naging representative, Mr. Contempt? Ano po ang nahita namin sa pera namin na binigay namin sa iyong opisina? Ano po nahita namin? Pwede po ba namin malaman, mabuksan ang libro ninyo? Pwede po ba namin makita kung ano mga proyekto ng isang Paduano, ng isang Mr. Contempt, ng how many years na naglingkod kuno sa Pilipinas bilang representative o bilang party list? Ano po ang nahita namin bilang party list sa isang Paduano? Saan po napunta ang pera namin? Kayo po mga congressman, pwede po bang buksan nyo ang inyong mga libro? Dahil mismo ang dating Pangulong Duterte, hinahamon po kayo na magbukasan po ng libro. Wala naman pong pumatol. Bakit po kaya? Dahil wala pong bubuksan libro? Ganon po ba? Ibang klase. At sino naman din kaya mag-i-impeach sa kanila, mga kabayan? At sino naman din kaya magko-contempt sa kanila? Yan po ang tanong ng Pilipino eh. Sino kaya mag-i-impeach sa mga natuklasan po ng Vice President na korupsyon? Sino kaya mag-i-impeach sa kanila? Sino rin magko-contempt sa kanila? Sige nga, para makulong sila. Sino kaya? Sino? Pati nga ang mga ahensya ng gobyerno natin, hindi nga sila hindi nga sila masibak. Ang speaker nga, di ba? Dinala saan? Sa ombudsman. Ano sagot ng ombudsman? Hindi po kinatigan ang mga nagpetisyon na dapat na
bumaba sa pwesto ang isang speaker. Di ba? Hindi kinatigan ng ombudsman. Sino po? Tanging sa panahon po nga natin ngayon, ang pwede lang po magtanggal sa kanila ay halalan. Dahil malapit na po ang halalan. Mga kababayan, dito po sa ginawang trabaho po ng mga congressman, dinala po tayo sa pamumulitika, dinala po tayo sa issue ng 3 taon puro korupsyon. Hayan po ang napala po natin. Gusto po ba natin na manatili po ang mga ito? Manatili po ang tinrabaho po sa atin ay puro pamumulitika sa mga Duterte, kasama po ang mga vlogger. Yan po ba ay katanggap-tanggap bilang lingkod bayan? Na nahandyan ang problema ng bansa, nahandyan ang kahirapan, napakatataas na bilihin, napakatataas na mga expenses na gastusin natin buwan-buwan. Nagtataasan na lahat. Trabaho'y kulang na kulang sa Pilipino ang trabaho. Pero ang mga mambabatas, ano po ang inaatupag? Issue po ng pera ang natuklasan po natin. Mismo si Sasasot ang nakatuklas ng isang damukal na pera na hindi pa nila na ipapaliwanag sa taong bayan. Yung mga pera, yung mga sinasabi ni Sasasot na korupsyon na mismo sa kanilang institusyon nagmula. Ang napakalalaking numero daw po ayon kay Sas. Grabe po. Wala po silang sagot niyan. Ang tanging isasagot lang po nila, contempt, fake news, contempt. Ikukulong sa kamera. Yan po kagagaling. Ganyan po kagagaling ngayon ang ating mga congressman ng 19 Congress. Hindi naman po lahat. Dahil nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, nagtatrabaho po sila lahat. Kaya nga po napakarami natin nakitang programa, proyektong natapos. Build, build, build. Di po ba? Hindi po natin nakita na ganito sila noon. Na puro ang trinrabaho ay pamumulitika. At pag-iimbestiga sa mga fake news na one-sided lang naman ang iniimbestigahan. Hindi naman po lahat ng vlogger, social media ay inimbestigahan. Majority po sa mga Duterte supporters lamang. Pero napakarami nagpapakalat ng fake news pati sa Malacanang. Wala man lang pinatawag. Ibang klase kayo. Masyado na kayong bistado. Kaya ang Pilipino, ang sinasabi ng mga Pilipino, shoot sa inidoro. Shoot sa inidoro. Hindi naman lahat ng Pilipino. Marami naman pong nakukuha simpatsya yan. Di ba? Nahandyan po ang grupo yata ng CPP and PNDF. Ang grupo yata ng mga adiktus. At ang grupo ng mga korap na mga politiko. Di umano. Yan. At syempre po, nahandyan pa po ang sinasabing mga loyalist. At nahandyan pa po yata ang napakarami pong bayaran at kumikita at nakikinabang sa social media. Yan po. Hindi naman po mawawala ng mga sympathizer yan. Meron at meron po yan. Meron at meron. Kaya lang, mas marami po ang Pilipino na nakakita po na ginawa at hindi po bulag, bingi at pipi ang mga Pilipino na nakita ang ginawa nilang trabaho. Mga kababayan, panahon na po. Katulad po nito ni Mr. Contempt. Naku po, mga kababayan, grabe. Ibang klase. Ibang klaseng mabigyan ng kapangyarihan ng mga ito. Grabe. Pag binigyan mo ng kapangyarihan, parang mga hari. Ibang klase. Lingkod bayan, pero ang tingin nila sa sarili nila, puro hari. Makapangyarihan. Lingkod bayan yan, ha? Grabe. Halos para silang mga ginojus mo riyan. Ibang klase, maglingkod bayan yan. Lingkod bayan, pero hari. Ibang klase. Bago po tayo magtapos, mga tambay, pero sinisigurado naman po natin Pagka si Sas ang inimbestigahan nila riyan, at lalo kung Zoom, lalo pong napakagandang usapin yan. At lalo kung magsasalita po si Sas about po sa sinasabing fake news na pinakakalat ni Sas tungkol po sa mga korupsyon ng institusyon nila. Napakaganda po pag-usapan yan. At isa pa, napakahirap mo i-contempt. Paano may i-contempt? Si Sas, wala naman sa Pilipinas. Ganon din si Ka Eric. At ganon din si Maharlika kung i-contempt nila. Ang may i-contempt lang nila dyan, si Dr. Badoy.
Di ba? Saka yung iba nating mga kasamang vlogger dahil nasa Pilipinas sila. Di ba? Good luck na lang sa iyo, Paduano. At good luck na lang po sa mga 19 Congress, lalo-lalo na sa Quadcom at Tuadcom. Good luck na lang sa inyo. Ang mga Pilipino, akala nyo nasa inyo at tiwala pa sa inyo ang majority ng Pilipino? Malabo na kayo sa sabaw ng pusit ngayon. Ibang klase kayong manungkulan. Ibang klase kayong maglingkod sa bayan. Puro pang sariling interes lang yata ang alam nyong paglilingkod. Magmula nung pumasok ang binagoong ang Pilipinas. Mga kababayan, bago po tayo magtapos, thank you po muna sa mga nagbibigay po ng biyaya at nagtitiwala po sa inyo. Thank you po. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denver ng Netherlands, Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donald Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Analisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito, Honolulu, Hawaii, si Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera ng OFW, Saudi ng Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal ng Europe, at Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, at Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi, Akiman, Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW, Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Serpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Eric Gercio ng Canada, Bienvenido Tomesa, BC Bees, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D. UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Reggie Kayamashita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz at USA Livestream,
Thank you po. Shoutout po sa inyo at mabuhay po kayo. Ingatan nawa. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Ingatan nawa po mga kababayan. At ganoon din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng mundo na may OFW at mga Pilipino na ating kababayan. Mabuhay po kayo. Ingatan nawa po mga bagong bayani. At thank you po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, huwag po natin kalimutan na isama po natin sa mga dalangin at dasal na ang kaingatan at pag-iingat po, mabigyan pa po ng mahabang buhay at makabalik pa po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Ingatan nawa po siya. Muli po mga kababayan, maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.